Magandang gabi po sa bawat isa. It's Wednesday, it's our prayer meeting at tayo po'y muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Kaya if you have your Bible, again, turn with me sa book ng unang libro ng Biblia, sa Genesis chapter 29 verse 1. Then Jacob continued on his journey and came to the land of the eastern people. There he saw a well in the open country were 3 flocks of sheep lying near, because the flocks were watered from the well. The stone over the mouth of the well was large. When all the flocks were gathered there, the shepherds would roll a stone away from the well's mouth and water the sheep. Then they would return the stone to its place over the mouth of the well. May God bless the reading of His Word. Amen. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat at pinagtipon-tipon mo muli kami upang ang iyong salita'y maging buhay at maging makatotohanan sa aming buhay. Pagpalain mo ito, Panginoon, basbasan mo ito ngayong gabi, hawiin mo kung ano man ang mga gumugulo sa aming mga problema. Hayaan mo sa gabing ito, kahit maulan, ay maibigay namin ang pinakamagandang papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Basbasan mo ang iyong salita, Panginoon, ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this evening is entitled, Jacob's Children. Way back nung ating last Friday na tinalakay natin ang tungkol kay Jacob, kung paano siya sinabihan ng Panginoon na pagpapalain. Isang mandaraya, isang taong niloko ang kanyang kuya, niloko ang kanyang magulang, pero may binanggit ng pagpapala ang Panginoon sa mga ating pag-aaralan, sa mga succeeding weeks po na ating pag-aaralan tungkol sa buhay ni Jacob. Now, if you remember, Abraham is being called the father of faith. Now, nung anak niyang si Isaac is being called the son of promise. Now, ngayon, si Jacob, he is being called sa Bible the father of the 12 tribes. Yan po si Jacob. Mandaraya, pero father of the 12 tribes. Now, tumatakbo po si Jacob sa ating mga pinag-aaralan for the previous days na si Jacob ay dinaya ang kanyang kuya, ay ganyan din ang kanyang amang si Isaac, at naibigay sa kanya ang blessing. Kaya takbo po ng takbo si Jacob hanggang nakarating po siya sa lugar, sabi po sa verse 4 ng Haran. At doon tinanong niya na kung kilala niya ang pangalang Laban. If you remember, sino ba si Laban? Yan po yung kapatid ni Rebecca, yung asawa ni Isaac. So nandun na siya at nakikita niya ang mga pastol, mga shepherd na nagpapainom dun sa balon. At dito nagulat siya sa verse 9, may isang babae na ang pangalan si Rachel ay nagsi-shepherd. Kakaiba, no? Babae, isang babae sa panahon ni Jacob na siya ang nag-aalaga ng mga tupa, isang pastol. At dito, si Jacob mismo ang lumapit sa kanya at tinanong kung kakilala niya si Laban ng kanyang uncle. At agad sa verse 11 ay kanya itong hinalikan at siya'y umiyak dahil nakakita po siya ng isang kamag-anak sa lugar na yon. Now, in verse 13, yung naidinig po ito ng kanyang tiyuin na si Laban, at agad-agad na nagpakita sa kanya si Jacob. Nagpakita sila, nagkatagpo sila, at dito muli silang nagyakap at they kiss each other, at niyaya ni Laban na pumunta po si Jacob sa kanilang bahay. At sabi niya, sa verse 14, You are now my own flesh and blood. Ikaw ay bagong flesh. Ikaw ay bagong buhay na totoo. Yan, transfer po natin. Yan. Now, dito po ay nagpapatunay lamang na si Jacob ay patuloy na sumama sa lugar po ni Laban. At nakita niya kung gaano kayaman rin si Laban
katulad ng kanyang ama na sino? Si Isaac. At dito, tinanong niya, tell me, dahil isang buwan na po siya, what your wages are. Ano bang gusto mo dito mangyari? Hindi ka naman, kahit kamag-anak ka namin, hindi ka naman forever na nandito. So, sabi niya, in verse 16, meron pong anak si Laban, unique na pangalan, no? Na ang pangalan ay si Leah at si Rachel. Now, si Leah, ang older, ang panganay, at si Rachel, ang mas bata. Now, di-describe si Leah sa verse 17, tingnan po nyo yung Bible. Sabi dito, Leah had a weak eyes. O kaya a delicate eyes. Siguro medyo malabo ang kanyang mata. Yun ang pangalan ng Leah. At si Rachel po, dinescribe, she is lovely in figure and was beautiful. Remember si Sarah, ng pinakalola? No, na she is very, very beautiful, sabi po ng Bible, pero hindi magkaanak. Tapos nung si Rebecca, no, asawa ni Isaac, very beautiful rin, pero hindi magkaanak. Dinescribe po si Rachel dito, she is beautiful, pero meron po siyang sinabi pa dito ang Bible, a lovely figure. Amen? Yan katabi mo, very beautiful yan. Amen? Mag-amen ka, amen. At ang kanyang figure, a lovely figure. Sexy figure yung katabi mo. Amen? Hindi siksik, sexy figure. Katulad ni Rachel. At ang sabi po dito, sabi niya, dahil na-fall in love po si Jacob kay Rachel. So, masasabi natin magpinsan. Kasi no po, hindi po pinag-uusapan kung kaano-ano mo yung pangangasawa mo. Dahil nagpaparami po noon ang mga tao. No, nagpaparami po sila. At dito sinabi na gagawin ko kung ibibigay nyo ang inyong anak for 7 years ay magtatrabaho ako sa inyo laban. Kahit tiwin ko kayo, paghihirapan ko po at kukunin ang kamay ng inyong anak na si Rachel. So hindi nagtagal, umuo rin po si Laban at titingnan po natin ang ating Bible. Sabi po dito sa verse 20, so Jacob served 7 years to get Rachel. Dahil na in love po maigi si Jacob at sabi niya, sige. Now sabi po ng Bible, yung 7 taon na gugunuin ni Jacob ay para lamang ilang araw. Bakit? Ang sikreto daw, sabi po ng verse 20, because of his love to her. Ang isa palang umiibig, hindi nakukuha sa tagal sa haba ng panahon. Dahil in love ka, yung mga taon yon ay magiging sandali lamang dahil in love si Jacob. So, in verse 21, lumapit na po si Jacob sa tiwin niyang si Laban at gusto na niyang maging asawa si Rachel dahil siguro 7 years na. At umuo naman si Laban at tumawag pa ng mga tao at gumawa pa ng feast, ng parang fiesta. At sa gabing yon, imbis na si Rachel ang kinuha niya, tingnan nyo, kapansin-pansin, ang kinuha niya sa kanyang anak ay yung Leah. Pero si Jacob na in love kay Rachel, hindi kay Leah, pero ang kinuha ng Laban, ng tatay, ay si Leah. At sabi dito, yun ang ibinigay niya kay Jacob at sinamahan pa niya ng kanyang attendant na si Selpa. May kasama pang alala, binigay na ng anak na si Leah na may kasama pang attendant na si Selpa. Kaya dito sabi ni Jacob, ano tong ginawa mo sa akin, Laban? Sabi dito sa verse 25, why have you deceived me? Bakit mo ako niloko? Ang isang Jacob na manloloko ay naloko. Tingnan nyo naman, ang ginagawa talaga ng isang tao ay babalik at babalikan siya. Kaya si Jacob na manloloko, naisahan ni Laban. Naloko siya. Sabi niya, bakit mo ako niloko? Pero ang sabi ni Laban, now, it is not our custom here to give the younger daughter. Hindi custom dito na binibigay agad ang bunso, kundi ng panganay na magiging asawa mo. At hindi po nagtagal, muli, ibibigay ko ito. Pero dapat pagtrabahuan mo muli ang 7 taon. So, yung 7 years na dapat kay Rachel, another 7 years, bali 14 years para makuha niya si Rachel. Kasi ang binigay si Leah.
Sinabi dito, nagkaanak po si Jacob kay Leah ng isa, at hindi nagtagal ay ibinigay rin naman si Rachel sa kanya para maging asawa. At sabi po dito, si Leah kay Leah, dahil yun ang una niyang nakasama ni Jacob, nagkaroon una sila ng anak. Sabi sa verse 32, ang pangalan ay si Ruben, 12 po ito. At nakonceive siya ulit sa verse 33, si Simeon, pangalawang anak. Tapos nanganak ulit siya, pangatlo, si Levi, sa verse 34. Pang-apat, sa verse 35, sinabi si Judah. Yun ang pang-apat nilang anak. Lang in chapter 30 ng Genesis, si Rachel, na talagang dun siya na in love, si Jacob, ay sabi kay Jacob, give me children or I die. Bigyan mo ako ng mga anak o mamamatay ako. Isipin mo ha, si Jacob na mahal si Rachel, ay hindi magkaanak si Rachel. Pansinin nyo, si Sarah. Ano problema ni Sarah? Barren, baog. Si Rebecca, nung nanay nila Jacob, ano problema ni Rebecca? Baog rin. Hindi magkaanak. Pero yung dalawa na yon ay pinagkalooban ng Panginoon. Sabi nga ng verse kay Sarah, is there anything too hard for me? Kaya ano man yan, gusto mong magkaanak, gusto mong magkanegosyo, gusto mong yumaman, gusto mong maging totoo yung pangarap mo, is there anything too hard for me? Sabi ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Siguro sa'yo may mahirap. Siguro yung mga iniisip mo na very stressful ay para bagang hindi na dadating. Pero hindi yun eh. Pag sinabi ng Diyos, may mahirap ba sa akin? Panghawakan mo yun. Kaya sabi ni Rachel, siguro very discouraged na si Rachel, no? Ang bigat ng sinabi niya kay Jacob, give me children or I die. Bigyan mo ako ng mga anak, mamatay na ako. Tapos sabi ni Jacob, ano ba ako, Diyos, na kaya magbigay ng mga anak? At ang idea po ni Rachel ay dahil meron pa siyang attendant, may mga alalay siya, hindi siya magkaanak, ang binigay niya ng alalay niyang si Bilhah. Kaya si Bilhah ay nagkaanak sa kanya, at she became pregnant na panglima. Ang pangalan si Dan sa verse 6 ng chapter 13. Tapos hindi rin nagtagal, binigay ulit si Bilhah, pang-anim na anak si Naphtali, sabi sa verse 8. Pang-walo na, ang dami ng anak. Ito po ng prophecy na parami ng parami ang lahi ni Abraham. Dito, magmumula kay Jacob. At dito rin in verse 9, muli nakita ni Leah, dahil si Leah po ay yun na nauna, at ibinigay muli ang pangpitong anak na si Gad. J-A-D, Gad ang pangalan. At hindi rin nagtagal, sa verse 13, andun na si Aser ng pangwalong anak. Ibinigay na naman ni Leah, dahil po si Leah at this time hindi na magkaanak. Ang ibinibigay nila kay Jacob ay yung mga attendant nila, yung mga alalay nila. Tingnan po nyo. Now, at this point, wala pa pong anak si Rachel, nung mahal ni Jacob. Nagkaanak nung Leah, nagkaanak ng alalay ni Leah, nagkaanak ng alalay ni Rachel, puro alalay. Pero si Rachel mismo, doon siya na in love, ay wala pang anak. Pang-walo na yun. Kaya, kumbaga sa discouragement, ito si Rachel ay hindi na alam ang kanyang gagawin. At hindi rin nagtagal, dahil may gusto po si Rachel na makuha sa anak ni Leah si Ruben, at ng mandrakes kung tawagin, at ibibigay na ito kung ibibigay niya ang asawa niyang muling si Jacob, ibinigay niya. At nagkaanak muli sila sa pangsyam, sa verse 18 na si Sakhar. Hindi rin nagtagal, pang-sampu si Bilhah. Ang daming anak ni Jacob. At sabi po dito, sa pang-11 ay si Dinah. Nagkaanak muli si Leah. Now, in verse 22, ito po ang gusto ko po niyong idiin. God remember Rachel. Yan na. Pag sinabi ng Bible na alala niya ang taong yon, doon naghihimala ang Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, kung meron kang dalangin, isa pala sa pwede nating i-term habang nananalangin, Panginoon, alalahanin mo ko. Amen. Ganda pala yun. Kasi yun ang sinasabi ng Bible eh. God, remember this person. At pagka naalala ka ng Diyos, doon, nung himala, yung answer prayer ay nangyayari. Kaya every time we go
sa prayer. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, alalahanin mo kami. At this point, yung naalala ng Diyos si Rachel, sabi sa chapter 30, verse 22, and Rachel became pregnant and gave birth to a son named Joseph. Wow! Yung Joseph na yon, yung pang-12 na yon, doon, nako, ang daming ginawa po ang Panginoon. Kaya kung meron po tayong kahilingan, dito sa mga anak ni Jacob ay masasabi namin, ang dami pala nangyari, no? Kung sino-sino mga babae, kaya naging 12 tribes. Pero may plano po ang Diyos. May nangyayari, sabihin na natin, nandaya itong si Jacob. Pero as long na nagpapatuloy siyang umingi ng tawad, as long na andun ng pagsunod ng Panginoon, as long na naaalala po tayo ng Panginoon, nandyan ang himala ng Panginoon sa atin. Dahil ang Panginoon, kung tayo'y susunod sa Kanya, ay may gagawin at may gagawin siya sa ating buhay. Hallelujah. Now, isa po sa gusto ko pong mangyari at gusto ko pong maidiin ngayong gabi, we have a lots of prayer requests. Parang si Rachel, na ang daming nangyari. Si Sarang Warren, si Rebecca Warren, dami. Kaya nga nung verse na yun, nung pinangahawakan ko doon, nung sinabi ng Panginoon, is there anything too hard for me? Ipangangailangan tayo. Meron kang kaibigan siguro, mahal sa buhay, o ikaw mismo ay nandyan sa banig ng karamdaman. At minsan, hindi maganda ang balita ng doktor. Minsan, yung finances mo, yung mga tinitingnan mong bank account ay paubos na. Minsan, yung tinitingnan mong trabaho, negosyo, para bagang halos pasara na. Halos every week ay tumataas ang bilihin at pataas na rin ang pamasahe. At sasabihin mo, Panginoon, paano na ako? Paano na pamilya ko? Paano na trabaho ko? Pag-aaral ko, Panginoon? Sabi po ng Diyos, is there anything too hard for me? Katulad po ni Jacob na isang mandaraya at nadaya mismo ni Laban, hindi po siya umayaw. Ang tiningnan niya ay may gagawin ng Panginoon. May perfect timing ang Diyos. Lahat po tayo may kahilingan sa Panginoon. Lahat tayo may hinaharap. Minsan may mga taong pag nakita mo, halatang-halatang may problema. Pero minsan ng iba, hindi halata. Nakakatawa pa, nakaka-joke pa, nakakausap pa. Pero kahit minsan, hindi mo naman nadinig na dumaing sa buhay. Dahil alam nila na may gagawin po ang Panginoon. Kaya kaibigan, kababayan, may gagawin po ang ating Diyos. Tayo po'y mananalangin. At sa ating pagtaas po ng kamay, it is a point of contact that we believe that God is our answer. Maniwala po tayo, may gagawin ang Panginoon. Sige po, let's lift our hands. Lord, we thank you for this evening. Salamat sa buhay ni Jacob. Bagamat ang dami-daming nangyari, pero gumawa ka po from sa kanyang lahi ng 12 tribes. At minsan tatanungin namin, bakit nagkaganon? Bakit nangyari yun? Pero alam mo lahat, Panginoon. At bilang iyong mga anak, ang iyong plano sa amin ay magaganda. Minsan, kami lamang ang nagmamadali. Kami lamang minsan ang pinipilit ang gusto namin. Tulungan mo kaming lalong lumapit sa iyo. Lalong hanapin ang iyong kalooban, ang iyong katwiran. Lalong buksan ang Biblia upang malaman namin kung ano ang gagawin sa krisis na ito, Panginoon. Salamat sa aming bansa. Salamat sa magagandang balita na halos ang COVID ay dahan-dahan ay tinatalo na. Salamat, Panginoon. At ikaw lang po ang talagang pwedeng tumapos ng COVID na ito, Panginoon. Panghawakan mo ang mga may nangangailangan, may mga problema sa relasyon, sa pinansyal, sa karamdaman.
Binibigay namin ang aming inang bayan sa iyo, especially for our coming election, Panginoon. Hawakan mo ito, ang bawat simbahan. Lord, kung kalooban mo na magkaroon na ng face-to-face, ikaw ang masunod at kausapin mo ang aming government. Kausapin mo rin ang bawat isa na patuloy kaming kumapit sa iyo. Patuloy kaming sumunod sa aming pamamahalan dahil sila'y ibinigay mo sa amin. Salamat rin sa mga taong may oras makinig ng live stream, may oras na manalangin, may oras na buksan ang iyong salita upang itong kalakasan namin ay lalo naming maibigay sa iyo, Panginoon. Salamat po. Ika'y napakabuting Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. I'm so excited, especially siguro sa 15 na sabihin ng at ibaba na ang alert level, no ho? At muling magbalik na po ang mga churches. Bagamat ang iba ay kahit bawal ay may mga services ang iba. Yun ang medyo nakalulungkot. Dapat po, kung ano talaga po ang sinasabi ng ating pamahalaan, yun po ang ating sundin. Because they know best kung ano ang mainam. At sa ating pagsunod, unang-una sa Diyos. At sa ating pamamahalaan ay magiging maayos ang lahat. Kaya kaibigan, kapatid, mas lalo po tayong mag-ingat. Mas lalo po tayong magsabing, kakayanin ko to. Dahil may Panginoong nakasama kami. Amen. Again, have a comment, whatever it is, kung paano po kayong nakikinig, kung paano kayong nakakakuha ng salita po ng Diyos sa amin. At the same time, you can write your prayer requests sa ating pong live stream na ito. Again, I'm Pastor James Lagasca. Thank you for watching the live stream of Light of Life Phosphor Church. Again and again, the Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams and the Lord bless.